kung nag-aalaga kayo ng native na baboy o may lahi na baboy, ay malaking tulong kung may tanim din kayo na Madrid de Agua para makatipid sa pagkain nila. Kung wala pa naman kayong tanim na Madrid de Agua, ay mga kamangyan, ito na ang ating mga tanim na Madrid de Agua. Ito ay nabawasan na rin natin. Hinahalo natin sa pagkain ng alaga nating baboy na may anak. Malaking tulong ito sa gastos para sa pagkain ng ating alagang baboy. Nakakatipid tayo ng 50% sa gastos sa pagkain nila. Pero kulang pa itong tanim natin na Madrid de Agua, mga kamangyan. Ang ginagawa lang natin ay naghahalo tayo nito sa pagkain lang ng baboy na nagpapadidi. Sa ibang alagang baboy natin ay saha ng saging o ubod ng saging ang ating binibigay. Hindi pa natin nasubukan na magbigay ng saha o ubod ng saging sa ating alagang baboy na nagpapadidi dahil kinakabahan din tayo baka mawalan ng gatas ang ating inahin. Kawawa naman ang ating mga biik na dumididi. Kapag nagpapadidi na ang inahing baboy sa kanyang biik, ay hindi na tayo naghahalo ng saha o ubod ng saging sa pagkain nito. Pero pagdating naman sa merienda, sa tanghali, ay nagbibigay tayo nitong Madrid de Agua sa ating mga alagang baboy. Itong Madrid de Agua na ang pinaka merienda ng ating mga alagang baboy. Sa isang araw ay 2 beses lang tayo nagpapakain ng may halong feeds at darak ng palay sa ating mga alagang baboy. Kaya hindi na rin tayo gumagastos ng pagkain ng mga alaga nating baboy sa tanghali. Itong mga Madrid de Agua lang ay okay na para sa ating mga alagang baboy. Masustansya kasi ito, mga kamangyan, at marami ring nutrients. Kaya parang nagpakain rin tayo ng feed sa ating mga alagang baboy. Maganda rin ito dahil nakakapagpaboost ito sa ating mga alaga at nakakapagbigay ng maraming gatas sa ating inahin na nagpapadidi. Pero kapag naiwalay na ang mga anak ng alaga nating baboy na nagpapadidi, ay binabalik ulit natin ang saha o ubod ng saging panghalo sa kanyang pagkain. Kulang pa kasi ang supply natin na Madrid de Agua, kaya ganun ang ating ginagawa. Kaya nga ang plano natin ay magtanim pa at magparami ng Madrid de Agua, yung kayang supplyan ng ating mga alagang baboy. Kahit magparami pa tayo ng mga alaga, at pwede rin tayong magferment nitong tanim natin na Madrid de Agua dahil hindi naman masisira ang Madrid de Agua kapag nakaferment na. Ilagay lang natin sa isang malinis na lagayan tulad ng tub at tatakpan ng maigi yung hindi siya makakasingaw. Kahit ilang buwan pa siya na naka-stock ay hindi naman ito masisira. Yan ang plano natin, mga kamangyan, para lagi na nating nasusuplayan ang ating mga alagang baboy. Ngayon ay alas 11:30 na ng tanghali, kaya kukuha na tayo nito para ibigay natin na pang merienda sa ating mga alagang baboy. Ang kinukuha lang natin, mga kamangyan, ay ang mga sanga niya at dahon. At yung puno na magulang na, yung pwede nang itanim kapag pinutol natin. Dalhin na natin, mga kamangyan, sa ating mga alagang baboy. Bago natin ibigay sa ating mga alaga, ay kukunin muna natin ang puno na magulang na. Yan ay itatanim natin pagkatapos nating pakainin itong Madrid de Agua ang ating mga alaga. Ganyan lang ang ating ginagawa dahil hindi naman natin kaya na sa isang araw ay matanim natin lahat ng Madrid de Agua na pwedeng itanim. Kaya yung nakukuha lang natin na pang merienda para sa ating mga alagang baboy ay yun lang muna ang ating tinatanim. At ginagawa lang natin ang pagtatanim ng Madrid de Agua tuwing panahon lang ng tag-ulan dahil direct planting lang ang ating pagtatanim.
Pwede namang magtanim sa panahon ng tag-init, kaya lang ay maasikaso. Kailangan mo siyang diligan umaga at hapon. Araw-araw mong gagawin yon. Kaya mas pinipili ko talaga magtanim tuwing panahon ng tag-ulan. Ramdam ng ating mga alaga na magbibigay na tayo ng Madrid de Agua para sa kanilang merienda. Kaya nag-iingay na sila. Yan na mga kamangyan ang ating Madrid de Agua na ibibigay sa ating mga alaga. Natanggalan na rin natin ang mga magulang na puno na pwedeng itanim. Ngayon ay pipiliin na muna natin ang Madrid de Agua na walang halong damo. Yung ibang Madrid de Agua kasi ay may halong damo. Kung tawagin dito sa amin ay damong baging, nakapulupot sa katawan ng Madrid de Agua. Hindi natin ito pwedeng ibigay sa mga buntis na alaga nating baboy. Dahil hindi natin kilala itong damo kung okay lang ba ito sa buntis na baboy. Kaya hindi dapat ito makakain ng ating mga alagang buntis na baboy. Baka maagasan o makunan ang pagbubuntis nila. Kaya binibigay lang natin itong Madrid de Agua na may halong damo sa mga palakihing baboy. At sa bulugan natin na si Max, hindi na natin kinukuha yan dahil dagdag rin yan sa pagkain ng ating alagang baboy. Kahit damo naman ay pwede nating ibigay sa ating mga palakihing baboy. Kahit yung pinagamasan sa paligid ng inyong bahay, pwede nyong ibigay sa inyong mga alagang baboy. Huwag nyo lang ibibigay sa buntis na baboy. Yan mga kamangyan, binigyan na natin ang ating mga palakihin na baboy ng Madrid de Agua. Gustong gusto talaga ng ating mga alagang baboy ang Madrid de Agua. Lahat ng Madrid de Agua na ating ibinigay ay mauubos nila yan mga kamangyan. Walang masasayang sa ating ibinigay na Madrid de Agua, kahit ang sanga ay kakainin nila. Kahit nga itong mga biik na 30 days pa lang ay kumakain na rin ng Madrid de Agua. Kapag binibigyan kasi natin ang kanilang nanay nitong Madrid de Agua, ay sumasalo na rin sila. Kumakain na rin sila ng Madrid de Agua. Yan mga kamangyan, binigyan na natin ng Madrid de Agua si Bernadette, ang alagang baboy natin na nagpapadidi. Pati ang kanyang mga anak ay kakain na rin dyan. Ito naman bibigyan natin si Gina. Itong si Gina ay 84 days ng buntis. Ito si Pia, bibigyan rin natin. Itong alaga nating si Pia ay 100 days ng buntis. 14 days na lang ay manganganak na rin itong si Pia. Dadagdagan na ulit ang ating mga alaga. Mas maliliksi at malulusog ang ilalabas nilang biik dahil dito sa binibigay natin na Madrid de Agua. Subok na natin yan mga kamangyan. Sa mga nakaraang naging biik nila, walang naging problema. Malulusog at maliliksi ang mga ito. Ito naman bibigyan rin natin ang dalawang baboy natin na dumalaga. Itong dalawang dumalagang baboy natin ay malapit na ring magpabulog. Naglandi na pala yan mga kamangyan. Hinihintay na lang natin ang pangalawang landi. Bibilang pa tayo ng 21 days para sa paglalandi ulit nila. At nang mapabulugan na natin kay Max na ating bulugan. Dagdagan pa natin ang binigay natin na Madrid de Agua dito sa inahin nating baboy na si Bernadette. Ang lakas kasi dumidi ng kanyang mga anak. Kahit nakatayo pa si Bernadette ay dumididi na ang kanyang mga anak.
Bibigyan rin natin ng Madrid de Agua ang ating bulugan na si Max. Dahil kanina pang naghihintay ng merienda ang ating bulugan na si Max. Yan mga kamangyan, ang lalakas kumain ng Madrid de Agua ang ating mga alagang baboy. Itong Madrid de Agua ang araw-araw nating binibigay pang merienda nila. Pinakapagkain nila sa tanghali, kaya hindi na tayo gumagastos pa. Libre na ang pagkain nila tuwing tanghali. Sa umaga at hapon lang tayo gumagastos. Pero ang gastos naman natin sa umaga at hapon ay 50% lang. Dahil ang 50% ng pagkain nila ay Madrid de Agua na. Tinatadtad lang natin ito ng maliliit bago natin ihalo sa feeds at darak ng palay. Kaya mga kamangyan, kung nag-aalaga kayo ng native na baboy o may lahi na baboy, ay malaking tulong kung may tanim din kayo na Madrid de Agua para makatipid sa pagkain nila. Kung wala pa naman kayong tanim na Madrid de Agua, ay ngayon pa lang simulan nyo nang magtanim mga kamangyan, dahil malaking tulong ito sa atin. Yan ang lagi kong prinopromote kung gusto nyo na makatipid at kaunti lang ang magagastos nyo para sa pagkain ng inyong mga alaga. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo po ito ay huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na video na ating gagawin. Maraming salamat sa panonood mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!